Nakarating ka dito dahil may bahagi sa'yo na alam na kailangan mo ng totoong sagot, hindi ng isa na namang malabong payo na walang binabago. And ngayon, alis ka rito na may dalang impormasyong kayang baguhin ang iyong buhay sa simpleng, murang at masarap na paraan. Oo, masarap. Dahil ang solusyong tatalakayin natin ay may kinalaman sa dalawang bagay na karamihan sa mga lalaking lampas. Anong taon ay nasa bahay na? Dalawang bagay na malamang ay kinokonsumo mo na araw-araw nang hindi mo alam na nakabubuti ito sa'yo. O maaaring higit na makatutulong kung alam mo ang tamang kombinasyon. Ngayon ay eksaktong matututuhan mo yan. At kapag natapos mo ang video na ito, gugustuhin mong tawagan ang isang kaibigan, kapatid, ama, isang taong mahal mo at ibahagi ang iyong bagong kaalaman dahil ang impormasyong napakabuti ay hindi dapat nakatinggal lamang. Ako si Dora Rose Padilla, espesyalista sa kalusugang panlalaki at nakapagsilbi na sa mahigit 2 lalaking lampas 6 na taon sa nakalipas na 5 taon ng aking karera. At sasabihin ko ng buong katapatan, ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang sakit mismo. Ang masakit ay ang makakita ng mga lalaking tahimik na nagdurusa dahil walang nagpaliwanag sa kanila sa simpleng paraan kung ano ang nangyayari sa kanilang katawan. Magbabago iyan ngayon. Kung ito ang una mong pagkakataon na manood sa channel na ito, maligayang pagdating. Dito totoong usapang pangkalusugan. Walang paligoy-ligoy, walang mahihirap na salita, walang seryosong mukha ng doktor na nagpapaliit sa iyong pakiramdam. Nararapat mong maunawaan ang iyong sariling katawan. At kung sundan mo na ang channel na ito, alam mong bawat video dito ay may potensyal na baguhin ang isang desisyong gagawin mo pa lamang na ngayon. Kaya bago magpatuloy, pindutin ang pindutang mag-subscribe at i-activate ang kampana. Hindi ito walang saysay na pakiusap dahil among mga susunod na video ay magdadala ng impormasyong magpapatuloy sa usaping ito. At kung makaligtaan mo ang isa, mawawalan ka ng isang piraso ng napakahalagang palaisipan. Ang nagsusubscribe ay hindi nawawalan ng anumang piyesa. At kung ang panimulang ito ay nagparamdam sao na may nagtatusao bilang matalinong nasa hustong gulang, i-like mo na ito ngayon din. Ipinapakita nito na nasa tamang landas ako at nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang paggawa ng ganitong nilalaman para sa iyo. Ngayon, punta na tayo sa mahalaga, ang prostate. Ang maliit na organong ito, kasing laki ng noise kapag malusog na pagkalampas ng 6 na taon ay nagsisimulang magbigay ng problema sa halos lahat ng lalaki. Ang prostate ay nasa ilalim ng pantog at nakayakap sa daluyan ng ihi. Kapag lumaki ito, dinidiin nito ang daluyan at nagsisimula ang gulo. Magising ng 3-4 na beses sa madaling araw para umihi. Pakiramdam na hindi nauubos ng lubusan ng ihi. Ang biglaang pagkaihi ng walang babala. Hindi ito kapalaran. Hindi ito parusa. Ito si Fobare. At ang pamamaga ay may solusyon. Matagal nang alam ng agam na ang ilang pagkain ay may kakayahang bawasan ang mga prosesong nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Ngunit ang ipinakita ng mas bagong mga tuklas na hindi pa gaaning nalalaman ng nakararami ay ang kombinasyon ng kape at gatas ay may espesipikong epekto sa prostate. Hindi ito uso. Hindi ito haka-haka. Ito ay biokemika. At ipapaliwanag ko ito sa paraang kahit isang taong gulang ay maiintindihan dahil ganyan dapat ituro ang kalusugan. Isipin mo ang iyong katawan bilang isang lungsod. Sa loob ng lungsod na ito ay may isang pangkat ng mga bumbero na nilikha mismo ng iyong katawan. Yung pangkat na ito ay tinatawag na immune system. Kapag may banta, pumapasok ang mga bumbero. Ngunit kung minsan, lalo na pagkalipas ng 6 taon, ang mga bumberong ito ay nagiging masyadong magulo at nagsisimulang magbuhos ng tubig kung saan walang apoy. Doon nangyayari ang pamamaga kahit hindi kailangan. Ang prostate ay napapagitnaan ng gulo, nababasa ng sobra, lumalaki at nagsisimula ang problemang alam mo na. Ang kape ay pumapasok sa kwentong ito bilang isang mensahero. Nagdadala ito ng mga compound na tinatawag na polyphenols, na parang maliliit na liham ng kapayapaan na umaabot sa mga bumbero at nagsasabing kumalma. Maaari mong bawasan ang tindi walang digmaan dito. Ang mga compound na ito ay tumutulong sa pag-regulate ng labis na inflammatory response na ito. Ibinakita ng mga pag-aaral na ginawa sa mga lalaking lampas anong taon na ang mga regular na umiinom ng kape ay may mas mababang panganib na magkaroon ng mga problemang prostata na may kaugnayan sa talamang pamamaga. Ngunit ang kape lamang ay kalahati lamang ng kwento.
Ang kingatsay na pumapasok na mayabdang tungkulin. Mayaman ito sa calcium, proteina at mga sangkap na tumutulong sa katawan na mas maabsorb ang mga compound ng kape. Alam mo kapag naghalo ka ng dalawang sangkap sa kusina at ang lasa ay nagiging ganap na naiiba kumpara sa kanilang sariling lasa, iyan ang eksaktong nangyayari sa iyong katawan kapag nagtagpo ang kape at gatas. Pinapabagal ng gatas ang pagsipsip ng mga aktibong compound ng kape kaya't mas unti-unti silang dumadating sa sistema. Ito ay mahalaga dahil kapag ang isang sangkap ay dumating ng napakabilis, inaalis ito ng katawan bago pa nito mapakinabangan ng lubos. Kapag dahan-dahan mas malaki ang pakinabang, bukod dito ang gatas ay may calcium at ang calcium ay may mahalagang papel na pananggalang sa mga selula ng prostate. Isipin ang calcium bilang isang kalasag. Bawat malusog na selula ng prostate ay may ganitong kalasag. Kapag malakas ang kalasag, mas mahirap para sa masasamang proseso na mangyari sa loob ng selula. Kapag nasa tamang antas ang calcium, nananatili ang kalasag na ito. Kung kami gatas na magkasama ay bumubuo ng isang pangkat na nagtatrabaho sa dalawang magkaibang turno sa loob ng iyong katawan. At ito ang susi na hindi alam ng maraming lalaki. Ngunit pansin dahil narito ang detalyeng nagbabago ng lahat at halos walang nagpapaliwanag. Hindi basta anumang kape at hindi basta anumang gatas at hindi basta anumang dami. Ang kape ay kailangang may sapat na kalidad, walang labis na pag-ihaw. Dahil ang sobrang inihaw na kape ay nawawalan ng malaking bahagi ng mga kapakipakinabang na compound. At ang perpektong dami para sa mga lalaking lampas 6 taon ay 2 hanggang 3 taas bawat araw. Hindi hihigit diyan. Ang labis na kape ay nagpapataas ng asido sa tiyan, maaring magdulot ng kaba, makagambala sa tulog at kung gayon, nalutas mo ang isang problema ngunit lumikha ng bago. 2 tasa ang golden number. Ang gatas ay dapat na buo. Whole milk o may katamtamang taba, semi-skimmed. Ang gatas na lubusang walang taba ay nawawalan ng tabang. Tumutulong sa pagsipsip ng ilang sustansya. Ang katumbas na kalahating tasa na hinalo sa kape ay sapat na. Hindi kailangan ng marami. Ang kape na may gatas na iniinom ng mga lolo tuwing umaga ay mas matalino kaysa sa inaakala ng sinuman. At may tamang oras ba? Oo, at ang detalyeng ito ay mahalaga. Ang pinakamagandang oras ay sa umaga 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos magising. Huwag sa walang laman ng tiyan, absolute fasting. Dahil ang kape sa walang laman, ang tiyan ay maaaring makirita sa gastric, mukosa lalo na sa mga may edad 6 na pataas. Kumain ng maliit na prutas bago, isang simpleng biskit kahit anong magaan. Pagkatapos ay inumin ang kape na may gatas at iwasang uminom. Pagkalipas ng 3 ng hapon, dahil ang caffeine ay may mahabang kalahating buhay sa mas matandang katawan. Ibig sabihin, mas matagal itong lumabas sa katawan at maaaring makagambala sa pagtulog sa gabi. Isa pang bagay na hindi alam ng marami, ang sobrang asukal sa kape ay nakakakansela sa malaking bahagi ng anti-inflammatory na benepisyo. Pinapakain ng asukal ang mismong mga prosesong nais nating labanan. Kung hindi mo kayang uminom ng kape na walang pampatamis, magsimula sa pagbawas ng paunti-unti. Kalahati ng gamit mo ngayon, pagkatapos ay bawasan pa ng kaunti. Ang panlasa ay umaangkop sa loob ng halos 3 linggo. Hindi kailangang magdusa basta dahan-dahang bawasan. Ngayon ang kape na may gatas ay hindi milagro. Hindi nito papalitan ng regular na pagpapatingin sa doktor. Hindi nito papalitan ng taunang PSA test. Hindi nito papalitan ng tapat na usapan sa iyong doktor. O ang tigawan nito ay gumagana sa loob ng iyong katawan. Araw-araw tahimik at tuloy-tuloy tulad ng isang masipag na manggagawa na maagang pumapasok at nagtatagal hanggang huli. Kapag isinama sa balanseng pagkain, magaan na paglalakad at desenteng tulog sa gabi, ang epekto ay totoo at nasusukat. Ilang lalaking aking pasyente ay naguulat ng makabuluhang pagbuti sa kanilang pattern ng paghihi pagkatapos ng ilang buwan ng tamang pagsunod sa ugaling ito. Kahanga-hanga ang katawan ng tao. Tumutugon ito kapag ibinigay mo ang kailangan nito. At kung minsan ang kailangan nito ay nasa isang simpleng tasang nasa iyong kusina na, ang 6 na taon ay hindi katapusan ng anuman. Ito ay simula ng yugto kung saan sa wakas ay mayroon kang oras at karunungan upang tunay na alagaan ang iyong sarili. Bago ako umalis, may isang maliit na kahilingan na malaki ang kahulugan para sa akin. Iwanan mo sa mga komento ang lungsod o bansa kung saan mo pinapanood ang video na ito ngayon. Seryoso, ang bawat ganitong komento ay nagbibigay sa akin ng malaking kagalakan dahil
Ipinapaalala nito na ang mga tao mula sa hindi kapananiwalang mga lugar, ibang kultura, mga sulok ng mundo na hindi ko kailanman narating ay naaabot ng impormasyong ito. Ito ang nagpapagising sa akin ng maaga upang mag-record ng isa pang video. Bawat pangalan ng lungsod na lumalabas dito ay isang taong mahalaga. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kahit sa anong paraan, kung umalis ka rito na may mas maraming pag-asa kumpara ng pumasok ka, ibahagi mo ito sa isang tao. Isang kamag-anak, kaibigan, isang taong alam mong kailangang marinig ito. Ang pagbabahagi ay isang gawa ng pagmamahal. At ang pagmamahal ay hindi natin tinipid. Alagaan mo ang iyong sarili. Hanggang sa susunod na